Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, ako ay nagpapasalamat dahil first time ko pong magsalita sa loob ng simbahan sa pulpiting ito. Kadalasan po kasi ang pinanggalingan kung paano ang mga venue na nagsasalita po ako, karamihan company setting. No? So, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon. Pangalawa, nagpapasalamat ako dahil malayang-malaya tayong nakakasamba sa ating bayan na Pilipinas. Ang una ko pong bungad sa ating pong pag-uusapan ay isang larawan na makikita nyo po sa slide. Ang sabi nga po nila, a picture paints 1,000 words. Ang ibig sabihin po nun, kung i-compare nyo ang larawan sa salita, mas maraming binabanggit ang larawan. Pero pansinin nyo po kasi intentional na pinili ko yung mga larawan na yan sapagkat may kinalaman po yan sa ating pag-uusapan. Tingnan lang natin maigi kasi halo-halo, merong nagbubukas ng pitaka. So ibig sabihin yan, wala siyang pera. So makikita natin may squatter area. So ibig sabihin yan, yung hirap ng buhay. Tapos makikita natin, maraming taong nakatayo at naghihintay. Ibig sabihin, may problema sa traffic o kaya transportation. So iba-ibang uri ng problema makikita po natin sa larawan. Siguro po, kung ganyan ang larawan, anong magiging tanong natin? Okay, so pwede po, ang tanong natin, mapapansin niyo yung tanong na yan, general. Hindi po siya specific kung ano yung nararanasan nyo, pero general. So ang unang tanong, ano ang pakialam ko sa gobyerno? Kasi po yung nakikita natin parang related lahat sa government eh. Tapos pangalawa, ano naman ang pakialam ng gobyerno sa akin? Tapos may magagawa pa ba ang gobyerno o ako sa mga dating patuloy na nanganganak na problema natin sa ating bansa araw-araw? So kung titignan nyo, parang medyo hindi naman natin pwedeng sabihin na negative, pero yan po yung realidad. At yan po ay may kinalaman doon sa ating pag-uusapan natin ngayon. Sino si CM? Sino si CM na may kaugnayan doon sa mga larawan at katanungan? So si CM po, yan po yung civil magistrate. Okay? Siya po yun, si civil magistrate. Kaya alam po, yung salitang civil magistrate, kasi po pag nagde-define tayo ng kahulugan, dalawa po ang klase ng pagbibigay ng kahulugan. Una, may tinatawag po tayong dictionary meaning. Ito po yung diretsong makikita nyo sa dictionary kung anong ibig sabihin. Pangalawa, meron po tayong may tinatawag tayong connotative meaning. Ano yung pangalawang kahulugan? Kaya pag sinabi mong civil magistrate, ang unang kahulugan lang yan, sibilyanong gobyerno sa Tagalog. Pero kapag nilagyan nyo ng connotation na pangalawang kahulugan, ayon sa 1689, isa po siyang konsepto na iba-ibang prinsipyo ang makikita natin sa loob ng civil magistrate. Okay, alam nyo po, doon sa pinakita kong larawan, tatlo ang pwedeng mag-response tayo, tatlo. Okay, kung ayaw mo yung sistema, umalis ka. Pag gusto mo yung sistema, labanan mo. Kaya ako namatay si Rizal labanan mo. At pangatlo, pumasok ka ng sistema, pero dalawa ang pwede mong gawin. Hindi ka mag-compromise o tulungan mo yung loob ng sistema na kinagagalawan mo kung paano siya mag-i-improve. Ang tanong, yung po ba ang tamang Christian
na response. Diyan po papasok ngayon yung 1689 na ang sabi po ron, 1689 principle as a basis of responding. Kung papansinin niyo po lahat po ng paragraph, these are conclusions and statements about what Christians ought to believe. Ano po yung mga dapat nating paniwalaan? Sa context nito, tungkol sa civil magistrate or government. And how they ought to practice the faith. Okay? Ano yung paniniwalaan at paano mo ipapractice yung paniniwala na yun? Meron pong 3 paragraph ang civil magistrate. May paragraph 1. Ang paragraph 1 po tungkol sa ang konsepto, all government are God ordained. Yung pangalawa, paragraph 2. Ang isang Kristiyano ba pwedeng ma-involve o tumulong sa gobyerno? Kagaya nung nakita natin sa larawan. At pangatlong paragraph, Christians' obedience to authority or submit to authority. Pero pansinin nyo, yung pagkakaayos ng paragraph 1, 2, 3, parang may kwento. Parang may kwento siya. Ang paragraph 1, kung bibigyan nyo ng muka o karanasan ng bawat isa, parang sinasabi natin, nasaan ang gobyerno? Nasaan ang Diyos na kapag ganito ang problema natin sa bayan? Parang ganun ang dating ng paragraph 1. Pagdating po ng paragraph 2, ang pinakadiwa ng paragraph 2, kadalasan nakikita natin kapag hindi po natin gusto, ang ginagawa ng gobyerno, binabatikos natin. Diba? Ayoko yan. Hindi magandang pamamalakad niyan. Pero sa paragraph 2, ang nangyayari po, kung yung binabatikos mo ikaw ang nandoon sa upuan niya, ano ang gagawin mo? Yun yung diwa ng paragraph 2. Ang diwa naman ng paragraph 3, ano ngayon? Susunod ka ba sa gobyerno o hindi? Magsasubmit ka ba o hindi? Magkakaugnay po yung 3 paragraph. Okay? So binigyan ko lang po kayo ng ano yung overview o laman ng civil magistrate. Okay. Pag nagsasalita po si Pastor George dito at karamihan ng reform ng mga kilala, madalas ang nadidinig ko sa kanila yung konsepto ng history. No? Maraming history nangyayari sa loob ng reform. Babanggitin si Martin Luther, babanggitin si John Calvin. Kaya titingnan po natin ang civil magistrate sa 3 perspective. Okay? Alam niyo po yung perspective. Ito po yung pananaw na tinitingnan mo ang isang bagay sa iba-ibang anggulo. So, tutingnan natin dito yung historical muna, historical perspective. Pangalawa, titingnan po natin yung modern, secular perspective. Ang ibig sabihin lang po niyan, yung bang historical perspective nung araw, yung pa rin ba ang pananaw sa ngayon. So, noon, ganito. Ngayon, ganito ang pananaw tungkol sa civil magistrate. Okay? At pangatlo, papasadahan ko lang po ng konting yung personal experience ko as an individual, yung kinalakihan kong gobyerno nung maliit pa ako hanggang nagkaedad ako ngayon. Kita ko kasi si Pastor, sino yan? Noel, lakad kasi siya ng lakad. Oo, lakad ng lakad. Kasi yung PowerPoint kasi yan nandito. So, dito po medyo naka-steady ako, nag-aaral. Anyway, tingnan po natin muna yung historical. Okay. Dito po medyo tutulungan ako ni Pastor George kasi pag nagsasalita siya, binabanggit niya yung history. Okay? Dito po, makikita ninyo, yung nakikita ninyo, ginugel ko po yan.
So ito po yung lumabas. So ito po yung era, yung mga panahon. So ang civil magistrate nakapula. Diyan po yan nangyari, yung panahon na yan. Hindi po yung prehistoric, classical, early modern o modern era. Nasa middle age po siya. Okay. Sa akin pong pag-check o paghahanap, ito po yung mga kasaysayan na nangyari nung panahon ng medieval. Ngayon, kayo muna, huminto muna tayo. Brother Manny, bakit mo ba binabanggit ng kasaysayan? Kasi po ganito yan. Ano man ang kasalukuyan, para maintindihan mong kasalukuyan, dapat naiintindihan mong nakaraan. Kasi ang nakaraan ang magpapaliwanag kung ano yung kasalukuyan. Kaya pagdating ng civil magistrate, may hugot yan. May pinanggalingan, hindi basta sumulpot yan. Okay? So, titingnan po natin, meron siyang pangalan na ibinigay ng mga historian, Renaissance Humanism. Isi-simplify ko na lang po, ito pong panahon na to, ito po yun na nakasentro sa tao. Kasi yung salitang humanism, ibig sabihin human. Walang Diyos. Ang nagpapaliwanag sa lahat ng bagay, kayang ipaliwanag ng tao. Okay? Hindi mo kailangan ng Diyos. Bakit kumukulog? Kasi nung panahon ng medieval, pag kumulog, ang sinasagot po ng mga pare, naglalaro si Pedro ng bowling. Pag tinamaan yung bowling, yun yung nadidinig mo na kumukulog. Tapos, meron pang Protestant Reformation. Ito po yung religious movement na alam natin. Dito po nanggaling lahat ng ating pinaniniwalaan. Ito po yung in which Lutheranism broke with the Catholic Church and redefined Christianity. Tapos pangatlo po, meron tayong tinatawag na Renaissance. Di ba po meron tayong tinatawag na born again sa theology. Meron po katumbas yan sa history. Kung tawagin po nila yan, yun nga, Renaissance. Ito po yung bagong pananaw na paningin sa lahat na laman ng kultura, simula sa musika, sa pagpipaint, no? Lahat po yan, bago ang kanilang paningin. Tapos po, nandiyan po yung tinatawag nating Age of Exploration. Dito po nagsimula na ang mga European countries ay pumupunta ng ibang bansa. Kaya, who discovered the Philippines? Ang madalas na ituro sa atin, Columbus. Bakit nakapunta si Columbus? Kasi nga, because of age of exploration. Yan din yung sinasabi nating mga colonial problem. Remember yung mga pilgrim. Tama ba yun? Pilgrim. Na nung persecution, pumunta sila ng US. Yun, ang tawag mo doon, exploration. Yan po yung mga nangyari dyan. Panghuli, yung enlightenment na tinatawag nating reason. Ito po yung mga panahon na iba-iba kasi ang mga paniniwala ng panahon na yon. Yung iba naniniwala na may Diyos lang. Sabi nung iba, hindi huwag ka maniwala sa Diyos. Maniwala ka sa paano ka mga tuwiran. Okay? Pag maganda ang pangingituran mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Ito naman po, itong parte na to, kung makikita nyo po, ito po yung pinanggalingan ng mga kaisipan, mindset, at saka influences. So, ibig sabihin, hindi lang po nangyari yung mga panahon na yon, may impact yung mga nangyari na yon. Kagaya po ng humanism, sabi ko sa inyo, dito po nagsimula na lahat ng bagay ay pwedeng ipaliwanag na walang Diyos. Pero hindi mo naman sinasabing walang Diyos talaga, pero gusto mo lang tingnan lahat ng bagay sa pananaw na hindi kailangan ng Diyos. Tapos meron po tayong tinatawag na Reformation. Ito po yung ito yung pinaka-importante. Kung titingnan niyo po ang kasaysayan, yung pagbabago na nangyari sa Reformation, naapektuhan po yung Renaissance Humanism, yung European Renaissance, Exploration, at saka Enlightenment. Ang nagbigay po sa kanila ng modelo o idea nang galing po sa Reformation. Kaya ganun pa katindi yung
yung sinimula nila Martin Luther tungkol po sa pagbabalik doon sa tamang turo ng Biblia. Okay? Sa makikita nyo po, sa tawag dito. So makikita nyo po na sa Age of Exploration, ang idea dyan, mag-explore tayo, mag-conquer tayo. Tapos ang idea naman sa Age of Reason, mga tuwiran tayo. So yan po yung mga mindset. Yan po yung paniniwala nung araw. Okay? Ngayon po, ang paniniwala natin, pag mayroon kang kailangan, i-google mo. No? So yun yung mindset natin ngayon. Pero nung araw, ganun po ang paniniwala nila. Lahat po ito may epekto doon sa tinatawag nating civil magistrate. Gumawa lang po ako ng isang flow. Nagsimula po siya sa scripture, pumunta siya ng reform, tapos meron siyang 1689, tapos ngayon. Ang ibig sabihin lang po ng kasi kaya siya flow sunod-sunod. Nagsimula po lahat talaga sa Biblia. No? Sola Scriptura. So ibig sabihin, lahat ng malalaman natin sa buhay at mga katotohanan, isa lang ang nagiging batayan natin parati. Ang Biblia. Pero mapapansin nyo, wala akong nilagay na petsa kasi hirap na hirap akong maghanap kung gaano kalayo yung panahon ng Scripture tsaka sa Reformation. Yung ilang century ba yan? So, hindi ko pa siya nakita, pero ang point po nung flow, nagsimula yung pagre-reform based dun sa Sola Scriptura. Ibig sabihin, hindi po mangyayari yung reform kung wala munang basis sa Bible. Ganun po ang pag-intindi ng flow. Tapos pangatlo, dahil po sa karanasan ng mga reformer nung panahon na yon, kagaya nila John Calvin, Martin Luther, sa iba-ibang bansa, dun sa karanasan nila, makikita po natin na pinagsama-sama yung insights nila, wisdom, lahat po ng nalalaman nila. At yun po yung tinatawag natin ngayong 1689. Napapaloob po lahat na nangyari nung panahon na yon. So hindi lang po ito ginawa ng isang tao, hinubog po siya ng mahabang panahon ng iba-ibang tao. 1689. Ang nakakalungkot lang, sa kapanahunan natin, lahat ng paniniwala nila tungkol sa civil magistrate, tungkol sa gobyerno, hindi po pinaniniwalaan ngayon. Pero na lang kung reform ka, maniniwala ka. Pero kung hindi ka reform, hindi mo siya paniniwalaan. Ano po ba ang nangyari nung medieval? Kung titingnan po natin, ito po yung panahon na ang klase ng Christianity is medieval. Ang pinaka-highlights na nangyari po noon, there's a conflict between power and struggle. Sino po tong player? O sino po tong nagkakaroon ng conflict tsaka struggle? Unang na po yung Roman Catholic Church, yun po yung power. Tapos yung mga Protestant reformer. So yun po yung uso nung panahon na yon. Kumbaga sa panahon natin, marami tayong nagiging problema, pero nung panahon na yun po yung mga issue. At ang nagiging main issue nila, sabi po rito, who held ultimate authority over the affairs of the realm of the spiritual or the temporal power. So ang question nun, sino ang may ultimate authority? So yun po yung unang problem, ultimate authority. Kung marami kang authority, sino dun sa binanggit mong authority, ang authority talaga? Okay? Tapos, makikita din po natin, may problem sa assertion of sovereignty. Ang assertion po ng sovereignty, kung ikaw yung ultimate authority na makapangyarihan, ang ibig din mo sabihin nun, ang authority, ang sovereignty na sa'yo. Kasi nung panahon po na yon, nung bumaksak ang Roman Empire, nagkaroon po ng tinatawag na power vacuum. Sino ang pinakamalakas na persa or impluwensya nung panahon na yon?
nung nawala po yung bumagsak po yung Roman Empire, pumasok yung Catholic Church. Pumasok, tapos sila ngayon ang take over. Kaya ang labanan ng panahon na yun, sovereignty. Kaya ko po binabanggit yung perspective ng ultimate authority at saka area assertion of sovereignty kasi ito po yung basis ng civil magistrate. Doon po siya umiikot sa civil magistrate. Ngayon, kung titingnan po natin, yung concept po ng civil magistrate, actually, nasa Bible na po yan. No? Tinawag lang ng civil magistrate kasi lahat po ng pagkakaintindi at pagkakaunawa ng mga reformer, ang tawag nila doon sa experiences na yon, o nung dinocument nila civil magistrate. Pero sa totoo lang, may civil magistrate na sa Bible. At makikita ninyo po, meron sa Old Testament at meron din tayo sa New Testament. So ibig sabihin, nung araw, big deal na rin yan. Okay? Nilagay po ng Diyos ang mga authority. Okay. At tatandaan nyo po, history po kasi yung pinag-uusapan no? So, dito po, ang makikita natin, iba-iba pong reformer, iba-iba po yung entry level. Ang ibig sabihin po ng entry level, kung magkakaroon ka ng authority o sovereignty sa governance, paano ang approach? Para kay kay William Tyndale, ang batayan niya po is love one another. So ang tingin ni Tyndale, kapag kung mag-govern ka at may kapangyarihan ka, dapat ang batayan mo, nagmamahalan tayo sa bawat isa. Ganun ang tingin niya. Si John Calvin, ang tingin niya naman po, nurturing father. So ang tingin niya sa gobyerno, parang tatay. Tapos tayong mga mamamayan, parang anak. So ganun po yung concept. At pagdating naman kay Martin Luther, parang magulang. Parang magulang ang dating. So kung titingnan nyo, yung mga reformer, nagde-develop sila ng paraan kung paano nila may establish yung tinatawag nating civil magistrate. So ang entry level po, iba-iba. Pero pag pinagsama-sama nyo, ang kababaksakan po nila, sola scriptura pa rin. Okay? Okay. Natapos na po yung, pagpasensyahan nyo na po yung history, ganun talaga Nagbabanggit tayo ng mga kung ano yung mga nangyari. Siguro meron na po kayong idea kung ano na ngayon yung civil magistrate batay dun sa kasaysayan na yon. Okay? Para pag nagtanong kayo, ano ba yung civil magistrate? Ganito yan, nagsimula sa ganito, ganyan. Okay. Ang pangalawa pong pananaw, yung tinatawag nating secular perspective na naman po. Ano po ang secular perspective? Ang ibig sabihin po ng secular, nasalitang secular, dinidis-associate po natin yung ating institusyon o mga kaisipan sa religion. So ibig sabihin, para bang pag pinag-usapan ng religion, hindi reliable yan. No? Hindi siya dapat pag-usapan. Ang tendency, pag gano'n, lumalayo ka sa mga religious discussion o perspective o influence, nagiging secular ka. Okay, so anong secular na pananaw? Like, overlapping that one. Okay, ano pong highlights niyan? Pwede pong lumapit dito. Pwede mo nang kasi mas comfortable po ako Okay. So makikita po natin dito na ang highlights, again, bakit ako napunta ka? Secular nga pala. Secular. Secular ako. Okay. Ang highlights po ng secular, sabi ko nga sa inyo, man is the center of everything.
not God. Okay? Ilagay niyo po parati sa isip yon. Basta pag secular ka, hindi mo papapasukin yung konsepto ng Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo, walang Diyos. Ganun lang po yun. Yan po yung highlight ng pagiging secular. Pangalawa, very particular sila sa freedom, rights, at saka liberty. Kagaya ng inattenda natin kahapon sa Con-Reference Cavite, no? Tapos, ang katotohanan, truth doesn't matter. Hindi totoo ang katotohanan. So kapag pinag-uusapan natin kung anong tama at mali, wala yun. Kasi nga secular ka nga eh. Wala kang batayan para sabihin mo na tama o mali. Isa pang highlights, causes of revolution and rebellion. Kung natatandaan niyo yung sa France na revolution, French Revolution, yun po yung nag-inspire kay Dr. Jose Rizal para magkaroon tayo ng EDPili. No? Nakipaglaban tayo sa mga Kastila. Nagkaroon ng idea si Rizal nung nasa Belgium siya tungkol dun sa French Revolution. Tapos another revolution po, yung sa Russia, October Revolution. So maski po yung mga political science at saka government, hindi sila naniniwala. Okay? Yan po yung highlights ng secular. Ang secular view po, kumuha lang ako ng isang kung paano niya dinescribe. Pero i-simplify ko lang ang sinasabi niyan. Talagang hindi niya nababanggit po ang Diyos dyan. No? The problem of identity and legitimacy then is a consequence of rejecting an authority. Everyone could be an authority in various subtle forms, typically expressed as freedom and political liberties. There was no oath to which ruler must submit to their power ultimately did not proceed from God, but from the natural rights of the people living in the prehistorical state of nature. Yun lang po yung sinasabi dyan, walang Diyos. Okay, ito po, magbibigay ko ng isang halimbawa kung paano mag-isip ang reform at saka isang practical na secular. Okay? Pagbibigay ko po ng baliwa para makita niyo yung perspective. Okay? Titingnan natin yung secular language, no? Si Edgar, isa po siyang American political scientist. Tapos si Apostle James, scripture language. Tapos si Pastor George Gumapas. Hindi, totoo po. Totoo po yan. Okay? Kasi ang pinag-uusapan po natin, civil magistrate eh. Okay. Ano ang sabi po ng isang secular na hindi naniniwala sa Diyos? Ito pong political scientist na to, ang pangalan niya, Ted Gurr. Meron po siyang librong, Bakit Nagre-rebelde ang Tao? Okay? Ang sabi niya po, a significant discrepancy between what they think they deserve and what they think they will get, there is a likelihood of rebellion. Ibig sabihin, nagkakaroon ng rebellion kapag meron kang expectation o entitlement, dapat ganito. Pero yung actual, hindi ganun na nangyayari. Kaya di ba makikita natin sa Pilipinas, nagkakaroon ng protesta. Dahil kasi ang pinagbunga ng protesta, meron silang hinihingi, hindi na ibigay. So ang sinasabi niya, bago ko po magpatuloy, ginagamit po itong libro na to, itong scientist na to, para ipaliwanag kung bakit may riot, bakit may kudeta, at bakit may rebellion. No? Ganun po ka-influential yung pananaw na yan. Meron pong isang theory, yung scientist na yon, yung tinatawag niyang frustration and aggression theory.
Kapag na-prostrate ka po at hindi mo nakukuha ang gusto mo at sumasama ang loob mo, nagre-rebelde ka. Yung po yung theory niya. Okay? Ito po, si Pastor George Gumapas. Kung tatanungin niyo si Pastor George Gumapas, para ipaliwanag kung bakit nagre-rebelde ang tao sa gobyerno, may dalawa po siyang mensaheng dumikit sa isip ko. No? Dumikit sa isip ko. At ito po yung preaching quoted from God in the Wilderness, part 26, November 21 to 29. Okay? Ang message po ni Pastor George, rebellion is a serious sin, but God's grace is greater than our sin. Alam nyo ba, kung ikaw compare mo yung sinabi nung scientist at saka yung sinasabi ni Pastor George, sa tingin nyo parang magkaiba. Para bang ipinapaliwanag nila bakit nagre-rebelde. Kay Pastor George, ang tingin niya doon, kasalanan yon. Pero doon sa scientist, ang tawag niya lang doon, na-prostrate ka lang. Magkaiba po sila. Kasi kaya po ang paliwanag, nagpo-prostrate ka lang, kasi hindi nga kasama yung Diyos sa paniniwala niya. Kuha niyo po. Tapos yung isa naman, na message niyo, Pastor, kay Balaam. No? Ito po yung huli. Sabi niya, meron po siyang tinutukoy doon na blindness distorts principle and perception. Okay? Kapag ikaw, punong-puno ka ng sarili mo, parang yung pagkapuno ng sarili mo, nabubulag ka. No? Hindi mo nakikita kung ano yung tamang prinsipyo. So, ito po yung isang, kung i-compare ko yung scientist tsaka si pastor, dalawang dimension ng pagpapaliwanag kung bakit nagre-rebelde ang tao. Nay? Tayo gumalaw. Nagre-rebelde na. Yan. Actually, yung pangatlong nagpapaliwanag po sa anggulo na yon, si Apostle James. Ang sabi po ni James, you desire but do not have. So you kill, you covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. So kung ikaw kumpara nyo po yung tatlo, sa perspective ni James, kaya nagkakaroon ng rebellion, ang paliwanag niya, kaya may quarrel and fighting kasi hindi nagdadasal. Kung doon sa political scientist naman po, na nagpapaliwanag kung bakit may rebellion, hindi sila nagpapasakop sa gobyerno, dahil kasi nga yung frustration aggression theory. Di ba? Tapos pangatlo naman, kay Pastor George bilang pastor ng SGCC, ang paliwanag o dimension niya, rebellion is a sin. Ngayon, tanong, paano nyo pagsasama-samahin yung tatlo na yan? Magkakasalungat. Okay? Hanggang yung oras po ako, pastor. Iyan, sabihin niya, money, tama na. Hindi, kaya ko lang po kasi in-approach na ganito. Gusto ko pong madamanin nyo kung ano yung diwa ng civil magistrate. No? Yung diwa. Kasi ayokong maging academic din. Gusto ko yung nakikita nyong larawan. Anong kaugnayan ng mga larawan na yun sa pinag-uusapan natin? Okay, gets nyo po ito. Tatlong pananaw. Okay? Okay, nakakita na po kayo ng iceberg. Sa picture. yan po yung nagpalubog sa Titanic. Okay. Pero may may principle. Ang iceberg, nakikita nyo lang yung nakalitaw. Pero yung nakalubog, hindi nakikita ng mata. Pero pag titingnan nyo, malalim pala. Mas malaki. Okay? Ano po ang moral perspective nung rebellion iceberg doon sa tatlong pananaw? Pananaw ng political scientist, pananaw ni Pastor George, at saka pananaw ni Apostle James.
Okay, pag pinagsama-sama po natin yan, yung pong ibabaw na nakikita, yun lang po yung nakikita ng political scientist. Kasi, pinapaliwanag niya yung rebellion na walang Diyos. So, ang tingin niya lang kung ano yung nakikita niya. Pero si Pastor George, tsaka si Apostle James, ang nakikita po yung taas at baba. Nakikita mo yung buong dimension ng realidad. Okay? Yan po ang nagiging problema pag dinala nyo sa konteksto ng civil magistrate. Meron lang tayo nakikita sa ibabaw pero hindi natin nakikita yung buong larawan. So ang may kakayahan lang na makakita nung nakalitaw at saka yung nakadubog in terms of reality, yung may pananaw sa Bible. Sabi po ni C.S. Lewis, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it, I see everything else. Ibangga niya yun doon sa iceberg. Tagalogin natin. Ako'y naniniwala sa Kristyanismo, gaya ng paniniwala ko ng paglubog at pag-ano ng araw. Sabi niya po, hindi dahil sa nakikita ko ito, subalit, nakikita ko lahat ng bagay. I see everything else. So, ibig sabihin, kapag nagkikristo ka, no? Kapag may personal na relasyon tayo kay Kristo, lahat nakikita natin dahil kay Kristo. 15 minutes na lang. Ngayon, balik po tayo doon sa talagang dumihit, no? Okay, balik tayo doon sa katotohanan. Sa civil magistrate po, dahil sabi nga nung political scientist, kapag may frustration, nagre-rebelde. Ito po yung realidad natin. Tax. Sino may problema sa tax? Pagbabayad sa tax. Ano pa? Pabaho. Ano pa? Corruption. Baha. Traffic. Mababa ang sahod. May health expenses. Yan po yung realidad. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung yan po ang realidad, ano ang frustration nyo? Tinitingnan nyo ba po, tinitingnan kasama pala ako. Tinitingnan ba po natin na itong mga problemang nakikita sa lipunan natin, gobyerno lang ang may problema at wala akong pakialam dyan. Natatandaan nyo yung 3 tanong kanina? Anong pakialam sa akin ng gobyerno? At ano naman ang pakialam ko sa gobyerno? Okay? So, ano ang magiging civil magistrate ang tingin po natin dito? Okay? Marami pong napoprostrate dyan sa tax at iba-ibang problema po ng ating bansa. Nasusundan niyo po ba yung sinasabi ko? Nag-Google lang ako. Kagaya po ng traffic, ang nawawala daw na pera sa traffic araw-araw, 2.4 billion per day. Hindi yung traffic lang yan, ha? Yang concern na yan. EDSA lang ho yun. Okay, ano po ang karanasan ko? Ang karanasan ko po, 12 years old ako ng martial law. EDSA Revolution, 21 years old ako. Pangalawa, ang civil magistrate o yung tungkol sa gobyerno, nung nakakilala ko kay Kristo, may tinatawag na tanggapin mo siya ng bilang tagapagligtas at Panginoon. Pero yung salitang Panginoon sa English, Lordship, ang pagkakaintindi ko noon, salvation lang. Pero yung Lordship po pala, kasama ang gobyerno. No? Kasama ang gobyerno. Naging student activist po ako sa PLM, National League for Filipino Students. Okay? At nakikita ko po ang ating bayan na may political dynasty and various form of corruption. At pangalawa, pagtinginan ko ang buong San Pedro, matraffic, marami tayong problema sa ating yung karanasan ko. Okay? So nakita na po natin yung tatlong perspective. Historical, ano yung pangalawa? Secular, tapos pangatlo, yung personal na karanasan ko. Okay?
Okay, ito po yung paragraph 1. Di ba sabi ko po sa inyo, 3 paragraph yan? Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. Ang pamagat po ng header ko nga nung connecting the dots eh. Ano yung pagkakaugnay? Ano yung buong kwento ng paragraph? So tingnan po natin yung paragraph 1. Ang ginawa ko po rito, hinati ko yung laman ng paragraph 1 sa 2 bagay. Unang-una yung tinatawag po nating identity and legitimacy of existence. Ng government, ng magistrate. Alam niyo kung bakit po mahalaga ang identity at saka legitimacy? Kasi hindi ka magiging isang otoridad o kikilalanin kitang otoridad kapag ang pagkakakilalanan mo ay hindi malinaw. Pangalawa, hindi ka magiging legit. Okay? Kaya po yung inordain ng Diyos ang mga gobyerno, hindi problema yung identity tsaka legitimacy kasi nanggaling yan kay God. Yun po yung implikasyon nun. Okay? Pangalawa, reason of existence. Bakit inordain ng Diyos ang gobyerno? Yun po yung kadahilanan. Actually po, yung mga nakita niyong bullet doon, dito po nanggaling yan sa paragraph. Okay? So ano po yung paragraph 1? Ang sabi po rito, God, the supreme Lord and King of all the world, had ordained civil magistrates to be under Him, over the people, okay? Over the people. Pangalawa, for His own glory. Okay? Pangatlo, public good. Okay? Public good. And to this end, had armed them with the power of the sword, defense and encouragement of them that do good, and for the punishment of evil doers. Alam niyo po, ang isa sa mga naging trabaho ko sa kumpanya nung araw, nagdo-document po. Minsan, kapag meron kang nasa isip, pag sinulat mo at pinabasa mo, iba yung sinulat mo doon sa naisip mo. Okay, dapat kung ano yung naiisip mo na gusto mong sabihin doon sa pabasa, kung ano yung nasa isip mo, ganun din eksakto kung paano mo siya sinulat. Bakit ko po sinasabi yun? Kasi po, napansin ko, hindi ko alam kung sino sumulat niyan. Niyang God, the Supreme Lord. Para bang yung sumulat nito talagang nag-isip, pinag-isipan niya kung ano yung magiging laman ng paragraph 1. At alam ko rin po, nagaling lahat po sa scripture. Ayun tinatawag po nating sola scriptura. So yun po yung titingnan natin. Take note, may nakalagay pong principle. Lahat po yung nakalabas, principle yan. Ang ibig sabihin po ng principle, ito po yung mga paninindigan at paniniwala natin kung paano tayo magre-response sa government. So, kung titingnan natin, kapag ikaw ba galit sa gobyerno, naiintindihan mo ba yung God, the Supreme Lord and King? Yun ang gamit nun. Pangalawa, lahat ba ng gobyerno, kinu-question mo kung legit ang identity nila, ang existence nila, ano ang mandate nila? Ang response po natin, nakabatay dyan. Actually, principle po to. No? Alam niyo po yung principle ng itlog na hindi lumulubog. Okay, ang principle, iko-correct ako dito ng mga taga-barko, no? Yung mga nagtatrabaho sa barko. Kapag ang tubig hindi maalat, lumulubog. Pero kapag ang tubig maalat, lumulutang. Ang tawag po nila dyan, Archimedes principle. Saan po ginagamit yung principle na yan? Yung buoyancy, ibig sabihin ng pag-angat sa maalat, marami pong gamit yan. Ginagamit po yan sa barko, marami po siyang gamit. Imagine ninyo, itong paragraph 1, parang Archimedes principle. No? Na kapag nagkaroon tayo ng karanasan tungkol kung paano tayo mag-respond sa gobyerno, ito po yung magiging response natin. Malinaw po? So ito po yung paragraph 1. May tanong po? May tanong? Let's use that. Siguro mga 5 minutes. If you have a question doon sa maganda yung
yung karanasan ni Dr. Serita through his experience and being in Europe, para nagbigay ng history ng French Revolution at nagbigay sa kanya ng inspiration to write the novels and for us to be able to free ourselves to Andres Bonifacio and then our present moment. So, natuwa ako na pinagamit pala ng Panginoon yung experiences ng simple ng mga tao para i-divert yung direction ng nating Pilipino. At how that intervened to yung mga karigatan na yan and for us sa kanila gospel. Then, napakaganda ng tignan looking back at this story. Aris, are you saying that si Dr. Jose Rizal talaga ang national hero? Hindi na. Kasi ngayon daw, pinagtatalunan na. Parang pinag-uusapan na ngayon kung talagang siya ba ang national hero. Although matagal nang usapin yan, pero ngayon medyo nagiging mainit sa history. May may Wala ko sila kaibigan tungkol sa ibang government sa ibang bansa. Kasi po sa akin, ikakit po natin. Hindi ko kasi tayo ng government. Kaya po authoritative. Kasi parang ito, pumunta tayo sa government secretary na palabas ng theory, gamit tayo ng empire, tayo ng terror. Doon, sabihin, marami. Hindi na lang, wala ka Pakistan, hindi ko naman natin Pakistan. Pero hindi ko sila na yung sa Saudi, iba. Pero siya, dapat ang kayo siguro. Pero yun nga mo, sa Europe, iba, kung nag-Catholic, kung sila rin sa kayo. Sa Asia, wala kang India, wala kang Asia gas. China, China. Indonesia, kita lang. Pero bakit nila nasabi? Kaya ang buti nila, parang kaibigan kasi mo, ito, bilang monarchy, kabuti, previous isa ko yung ani, historically, yung monarchy, siya kaibigan na lang ng Diyos. Pero matugyan naman sila, extracted. Yung monarchy ba, o spiritual monarchy, nakailan ko naman natin. Pero kung baka yung ganun context, ito na, kaya hindi tayo sulat kasi, Ikaw muna kuya, baka meron kang Ako muna. gustong sagutin. Kasi na-preempt lang. Nauna kasing itinanong, may mga slide ako tungkol doon. Pagpasensyaan nyo na kung medyo mabagal kasi. Yung kabagalan ho kasi ang binibigyan ko ng DN, yung nagkakaintindihan tayo. Di ba sabi mo natin yung information overload. Pero actually, yung sinasabi mo bro, ang type ng governance ng medieval, feudalism. Feudalism po ang ano. Ang ibig sabihin, i-advance ko na lang. Ang ibig po sabihin ng feudalism, isang sistema ng gobyerno na may hari, may nobles, meron kang knights. Makikita niyo yung knights, yung may mga espada, tapos yung nakasakay sa kabayo na, tapos meron kang peasant. Okay? So, ganun po yung feudal. So, ibig sabihin, pag tinignan mo ang ibig sabihin ng civil magistrate do sa feudal system, yung hari ang ang pinaka-final authority. Pero tama rin yung sabi mo, kapag sa modern times, ganun pa rin ang principle, pero iba-iba na yung pangalan. Pwedeng democratic, pwedeng oligarchy, pwedeng aristocracy, pwedeng social democrat. Nasa susunod pong slide yun. Dagdag ko kuya, salamat doon sa idea ng feudalism. Noong sinulat yung 1689 London Baptist Confessions of Faith, well of course, obviously wala pang communism nung panahon na yon, wala pa.
Pero mas mabigat ang kalalagayan ng mga tao ng panahon na yon dahil pagdating sa monarchy, mayroong mga monarch na gusto niyang kontrolin lahat, pati ang religion. No? Halimbawa, yung 1689 ay Second London Baptist Confessions of Faith yan. Iyan ay dapat 1657. No, ang ibig sabihin na tatapos ng isulat yung Second London pero hindi na i-publish because of the persecution. Because of yung matindi ang government noon laban sa mga yung gusto nila yun ang masusunod. So, nagkaroon lang ng yung liberty, yung tinatawag na liberty kaya naisulat yung na-i-publish yung naisulat noon na 1689. And then secondly, pagdating doon sa usapin ng Islam, matindi ando na ang Islam. In fact, bago isinulat ng 1689, mga 16th century, 15th century, may attempt na ang mga Turkish nung panahon na yon na sakupin ng Europe. Nabigo lang sila, no? Kasi dahil lahat ng sinasakop nila, nahahawakan nila. So mayroong background ang mga primers ng 1689 London Confession sa kung ano ang nangyayari sa mundo at kung anong klase ng government ang umiiral. Although yung tawag nito, yung communism, wala pa yon, yung mga ganon. Pero may mga authoritarians na nung panahon na yon. In fact, pagka nasa monarch ka, authoritarian ka eh. No, depende yan kung Christian ng ang nasa monarchy. Halimbawa, kung si King Henry VIII, authoritarian siya sapagkat sinama niya yung buong Inglaterra sa pagre-rebelde niya laban sa Rome. No? Sa panahon naman ni King Edward VI, dahil Christian siya, gusto niya na ang buong mga ang Inglaterra ay ang kanilang religion ay Christianity, no? Pagdating naman ni Elizabeth the Bloody Mary, gusto niya Roman Catholic. So makikita natin ang bigat ng kalalagayan ng mga tao nung panahon na yun nung isinusulat ng 1689 na mas mabigat kaysa sa sitwasyon na meron tayo ngayon, no? Sa aking pananaw, although sabi ko nga wala pa yung ang tawag dito, yung communism, pero maganda yung dinagdag mo yung feudalism, ando na yon ng medieval period, ano. O pakiulit nga yung idea ng feudalism, kuya. Ang feudalism po, ang kapangyarihan, later po, next Sunday, susundan natin ng detalyado yung paragraph 1 at paragraph 2. Pero ang principle po ng kapangyarihan, yung authority, nakukuha po ng hari yon sa dami ng lupa. Pag mas marami siyang lupa, mas power siya. Kasi po yung lupa, ang nagtatanim po doon, mga peasant. Sa modern times, ang tawag natin, mga magsasaka. At hindi po binabayaran yung mga peasant. Basta may tax collector, may kukuha, tapos ibibigay sa hari. So ang concept ng kapangyarihan, para bago mo masabing makapangyarihan ka, ang resources mo, dapat may malaki kang lupa. Land-based ang approach ng feudalism. Siguro yung mga hari, yung hari ngayon sa Inglaterra, malaking lupaan nila eh. Hindi mo malaman kung saan, tinatanong ko nga nung araw kung saan nanggagaling yung source ng income nila. Sabi nung isang pastor si Pastor, yung nagbumisita sa atin dito, Jane, sino yan? Sila Elizabeth at saka si Alan Gilmore. Tinanong ko kasi sabi ko, paano ba sumisweldo ba sila King Charles, sila Elizabeth? Sabi niya, itong mga taong ito, malaki ang mga lupain nito nung unang panahon pa. Yun yung sinasabi niya na yung sa feudalism. Kasi galing sila sa feudalism, yung ganong klase ng government. So, kahit na wala silang sweldo sa gobyerno, mayaman sila. Parang ganyan. Wala na po. Diretso natin sa susunod. Mahaba-haba pa yung lecture ni Kuya, no? 3 chapter lang yan, pero 3 buwan daw niyang ituturo sa atin. Okay, maraming salamat. Pag-pray ko muna, Kuya. Sige, manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat kasi maayos ang aming gobyerno na ibinigay nyo. Bagamat marami po kaming mga reklamo, alam po namin na kayo po ang mga naglagay sa mga namumuno sa amin. Sa aming pag-aaral po ng CM
tulungan nyo kami na maunawaan namin kung ano ang tamang pag-uugali, yung attitude o mindset, kung paano po namin tinitingnan yung mga inilagay nyong namumuno sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.